Panginoon, upang mag-aral sa Zoom na ito, Panginoon, at pangunahan niyo ang inyong lingkod na mangunguna Yes. sa gabi nito upang lubos naming maunawahan ang gusto mong iparating sa amin ng mga kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Bless Yes. each and every one of us, Panginoon, na makikinig at pinadalangin nawa namin ng kapayapaan, ng katahimikan ay isa sa Yes, aming Lord. kapaligiran habang ginagawa ang Zoom na ito. Pinagkakatiwala namin ang lahat ito. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Sino yung naglakad na yon? Si June. Si? Si Sino? June. Sino? Don Ramon? Byron, si Byron. Si Sige, si bye. Bay. Sige, bye. Si Bay, oo. Okay, so ano na tayo? Ah, narinig niyo na ba yung Fishing Pinoy? Facing Pinoy. Hindi pa no. Ha? Facing Pinoy. Paanong hulihin ng mga Pilipino? Saan ba nahuhuli ng mga Okay. Pilipino? Saan yan? Mangingisda tayo eh kasi Okay. ang ano natin sige, ano ko muna ha. Saglit. Let me see, ano ba pwede dito kung makikita nyo. Last time na pag-usapan natin yung yung product purpose. Ngayon na gagawin natin yung fishing bunoy. Matagal ko na itong prepare eh. Ano nyo, meron akong outline nito, pwede nyo gamitin in the future. Papadala ko sa inyo, okay? Let me see kung may share ko dyan. Saglit ha. Fishing, basta ano nyan, tingnan yung title ha. Fishing, paano tayo manghuli ng isdang mga Pilipino. Paano ba huli ng ang mga Pilipino? Saan ba nahuhuli yung Pilipino? Yan ang tanong dyan eh. See kung nakikita niya na. Okay. Nakikita niyo na ba sinishare ko mga kapatid? Ayan. Hmm. Saglit ha. Ano po? Alin niyo ba itong yung pinapakita ko? Ito yung, bago tayo mag-umpisa, ito yung nag-comment si dito si Brother, Brother McCoy. si Brother McCoy. Opo, ng Commonwealth Church of Christ. Ano? Kasi itong na to, sabi ko hindi mahirap pag-isap. Alam niyo yung pag nag-uusap tayo sa sa Messenger, natatabunan eh. Kada posting niyo natatabunan agad eh, di ba? Napansin niyo ba 'yun? Halimbawa, nag-posting si Brother Joey. Pag hindi ko natingnan ng mga ilang oras lang, iba na ang makikita mo kung hindi mo i-roll up eh. 'Di ba? Hindi mo i-roll up kaya maganda yung discussion sa either mag-open ka. Katulad nito, ano bang sagot nyo dito? You didn't want heaven without us. So Jesus, 'di ba? What a beautiful name. The name of Jesus, 'di ba? What a beautiful name. Sino nakakatanda, alam ko si brother ano Robert, alam niya tong kanta na to eh. Oh, my sin was great, your love was greater. What could separate us now? Palagi kong kino-question dito yung sa last verse eh. Para bang yung yung once saved always saved ganun. Pero ano yan eh? Anong verse yan? Ano palagay nyo? Anong verse na makikita natin yan? Anong verse? Romans 8:38. Tingnan nyo. Bago tayo mag-fishing Pinoy. Kasi i-address natin to para pag may nagtanong sa inyo. Ano yung nasa Romans 8:38? Yan, dyan nila binabase yan eh. Romans 8:38. All things ba yon? Hindi, watch, ano yan eh. Sa 38. Mula sa Verse 36 38. yan eh. Okay, sorry. Meron ako meron ako message nito eh. Para ganito yan no. 37 to 38, 39. Yan eh. Nakita niyo yung verse na yan? Yan ang sagot diyan eh. Hindi kundi Ha?
Sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan ni Aong Umiibig sa ka. atin ay umibig. Verse 38, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na sa kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit mga kapangyarihan, verse 39, kahit ang kataas-taasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig kay Kristo, sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen? Ngayon, ang tanong dyan, ang nagtatanong dyan sino makakapaghiwalay sa iyo sa Diyos? Sabi niya, yung kamatayan, ang iba siyempre takot mamatay sa pangalan nito. May maganda akong message dito kasi we are more than conqueror. Bakit? Talo natin si Alexander the Great, talo natin si kasi nga they conquered lands, kinonquer nila yung lands pero hindi nila na-conquer yung people. Hindi Amen. nila na-conquer yung puso. Si Muhammad, ganun ang ginagawa niya. He conquered the whole nation by sword. Pero si Jesus, they conquered the whole nation by word and by love. Kaya nga who can separate us from the love of God in Christ Jesus? So, ngayon ang tanong diyan, ano ang kamatayan ba, ang pag-ibig, ano kamatayan, ang buhay ba, ang mga demonyo ba o ang anghel? Kasi yung iba may magpakita lang anghel susunod na 'di ba? Susunod na sa anghel. Ngayon nothing I'm convinced, I'm convicted, sabi nga uh, I'm convicted that neither death nor life will able separate us. Ganito sa 35 yan Who shall separate us from the love of Christ? Ginawa nila na ano yan once saved, always saved. Hindi yun. Hindi yun ang ibig sabihin dyan. Kasi ang ibig lang sabihin dyan, ikaw ang makakapaghiwalay kay Kristo, ikaw lang. Amen. Nag-decision ka nga ay takot ako mamatay. Sabi nga, di ba yung mga persecution sa Muslim at sa communist, si Kristo o pera, yeah? Pera or government. Ganun lang yan May parang big challenge yan Hindi, pero has nothing to do with yung once saved, always saved. Tingnan mo sabi hindi tayo mahihiwalay. No. We are not, ang makakapaghiwalay lang sa atin ay tayo mismo. Amen. Nasa barko ka na, bumaba ka. Kung bumaba ka sa barko, tumalon ka sa barko. Di ba? Kasalanan, hindi binanggit. Ha? Ano? Kasalanan. Kasalanan. Diba? Hindi, yung kasalanan, pag nagsisi ka, baka kabalik ka. Ang kasalanan, pag hindi ka nagsisi, yun ang makakapatay sa iyo. Tama ka, Kasi ang tama si question dyan brother mo. what can separate us from the love of Christ? The sin. Lahat nga ng sabi nga sa Bible, kung alam mo mabuting gawin at hindi mo ginawa sa James, ay kasalanan yun. Mm-hmm. So, kailangan Isaiah 59 verse 1. No. Hindi umiksi ang kamay ng Panginoon, umina ang pandinig. No. Verse 2, kundi ang ating mga kasalanan ang nagtatabing, naghihiwalay, yung pagsalangsang ng tao ang naghihiwalay sa tao at sa Diyos. Yeah. So anyway, yun ang ibig ko sabihin dito, yung lesson natin kasi yung nakikita natin na tanong sana sabi mo brother Mark, si Mark ba yun? Si Marcos? Makoy. Makoy, ganun na atin ka lang sa grupo para ma-discuss natin. Ganito yan di ba? Kung may posting doon, pag-usapan natin dito, at least marami tayong matututunan. Makaka-share tayo yung opinion nyo, opinion ng iba. Pero ang diyan
ano yan eh, I am persuaded. Di ba? Ang ganda nun? I am persuaded. Ngayon, pag sinabing ano ka na, convicted ka, ibig sabihin, ano na ba, convinced ka na ba? Wala na bang doubt? Wala na bang pagdududa? Kaya sabi ni Pablo, ako, I'm ano, convinced. I am ano, kumbaga sa ano, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. 'Di ba? Ganun lang yan eh. Yan ang ibig sabihin yan eh. Ang karuktong ng kanta yun, I have decided to Mm. follow Jesus. O si Joshua, ah, for me and my family, My household. the Lord. Ano yun eh, decision yun eh. Pag nag-decision ka, ano ka, wala nang duda. Pero pag Mm. nagduda ka, nag-doubt ka, pwede pang mawala ka. Ganun yun eh. Kaya nga yung salitang ano, yung if you believe in your heart, wala na ka ng duda, you will be saved. Kaya yung salitang believe, if you believe, it will happen. Nothing is possible. Pag wala kang duda, pag nagduda ka, doon ka babagsak. Mm. Kaya nga yung ano yan eh, yung Romans 8:38, depende yan. Are you convinced? Para pa Yes. yung ano eh, 'di ba may kwentong ano, Niagara Falls, yung tatawid siya. 'Di ba? May kwentong ganon. Tightrope. Oo, tightrope. Lalakad ako. Believe, naniniwala ba kayo? Yes. Palakpak sila, naniniwala, no? Sabi niya, yung pangalawa, dadala ako ng isang ano, yung ano, yung Wheelbarrow. may Wheelbarrow sa ano talagang doon yung galon, parang ano yun, parang bigas, basa akong bigas. Believe sila, ah, naglalakad siya, dala-dala. Ngayon, kung believe kayo sa akin, anyone, volunteer, dadalhin ko dito hanggang doon sa kabila. Wala. Di ba? May ganitong ganun eh. Pero totoo nangyari yun sa inyo. Walang oh, ano, volunteer. Ibig sabihin, yung salita mong believe ka, pero you don't trust. Di ba? Ang hindi ka believe sa sarili mo kasi may takot ka eh, may fear ka eh. Ganun lang yun. So, yan, nakuha nyo na yan. What a beautiful name. A beautiful name. May nagdududa ka. Ha? Yun ang mahirap. Alam nyo, katulad yan, ako, marami na akong kinokorek sa, ano, sa Facebook Messenger. Ngayon, pag naano sila, private yun eh. Pag kinukorek mo, privately, di ba? Private sa Messenger. Nangyayari, pag oh. na-upset, pero posting sa public. Kaya, kaya katulad ni, ano, ni, sino ba ito yung ministro natin sa Baguio, na gano'n kami, sabi ko, Brad, hindi kita, ano, Gilbert? sabi ko kay, ano, Brad, sabi ko, Never. tatanggalin kita kasi hindi kami naniniwala sa magandang balita. Oo, sabi sa kanya. Pinosting niya, hindi niya daw kilala. Sabi ko, hindi rin naman kita kilala. Kaya lang, ibig sabihin, nagpo-posting ka sa grupo natin, private yun eh, ginawa niya public. O sige, sabi ko, okay lang nga, gawin mo public. Anyway, marami nag-repute sa kanya, tinanggal niya na yung posting niya. So, ang punto Amen. pag kinukurik ko privately sa Messenger, ang iba, na-open, sabi ko, sa iyo na yan. Di ba? Sabi ko, nasa sa inyo na yan. Basta ako, kinukurik ko kayo dahil wala yun sa original text, ginagawa nilang publicly. Kung sige, gawin mo publicly, I will not be offended, pero kinukurik kita privately. Katulad sino pa to, yung iba, marami ko na kinukurik eh. Ano, dito kahit sa US, publicly, in person, mga ministro, nilalapitan ko. Nag-agree man dito sa US, walang problema, i-correct kasi nakikinig sila eh. Mhm. Oo, dito. Sabi ko, saan nyo nakuha yan? Yung mga puti dito, may itim pa nga. Sabi ko, saan nyo nakuha yung Yahweh na yan? Sabi ko, ang Yahweh, sabi ko, ang tetragrammaton na Yod, He, Bab, hindi wow ha, hindi wow. Bab as in victory. Pag. Oo. At saka yung wow na yan, galing sa Phoenician, Arabic, yan ang original ng wow. Sabi ko, yun ang ano Mm. doon. Tsaka yung original. Siyempre, pinaliwanag ko.
marami akong nakakausap na Assembly of Yahweh. Oo, meron diyan sa Pilipinas, dumadami. Ang sa Assembly of Yahweh, dumadami diyan. Mapapansin nyo, may grupo diyan. Ha? Kaya tuwan-tuwa sila yung magandang balita. Tuwan-tuwa sila dahil sa magandang balita, 5,214 times mababasa nila yung Yahweh. Kaya lang sa Old Testament. Kaya binibigyan ko ng puntos tayo. Tayo yung New Testament Church of Christ, New Testament Church, doon tayo. Walang binanggit na Yahweh. Basahin nyo kahit balik-baliktarin mo yung New Testament. Wala kang mababasa ang Yahweh. Si Jesus hindi ginamit ang Yahweh or Jehovah. So bakit gagamitin natin? Very common sense lang eh. 'Di ba? Kung may mababasa ginamit ni Jesus, basahin ano natin, gamitin. Pero hindi. Tsaka yung I am doon sa I am, 'di ba si Jesus 'yun? Before Abraham sa John 8:58, before Abraham, I am. I am. Oo. Hindi mo na kailangan i-translate yun eh. Translate ng Yahweh, translate ng Jehovah. So yun ang puntos ko. Kaya yung pag may kinukorek ko na open na kilala niyo ba to? Sabi niya, yung iba sabi kilala namin yan. Sabi, di ba Brother Armel? Yes, batang gapo. Sabi ko, hindi, nag-usap tayo, messenger, private. Bakit mo pinapublic? Di ikaw rin mapapahiya dyan. Di ba? Napansin niyo ba Nabasa yun? mo ba yon, Lolo Ador? Ha? Nabasa mo ba yung komento ko ron? Oo. Tsaka yung biyenan niya. Si Bining. Si Bining. Oo. So, yun ang ibig ko sabihin kapatid kasi ako kinukore ko lang pag yung hindi publicly, private. Ngayon kung gusto niya publicly, ano yung kita sa public, ganun lang yun eh. Kasi kahit yung mga dito yung sa after convention dito sa US, nilapitan ko yung nagsalita eh. Sabi ko, saan mo nakuha yung pangalan na yan? Hindi, sabi niya, ang professor ko noon, sino yung professor mo? Narinig daw niya, bakit naniniwala ka sabi, hearsay yan eh. Sa lawyer pa yan, hearsay, di ba? Sabi, hindi pwede yun. Hindi ka pwedeng manalo sana nga, namiss lang natin yung si brother, anak mo, brother June, si Jairus. Jairo. Oo. Attorney Na-miss lang Jairo. natin ito tanong natin. Yung hearsay, hindi mananalo sa korte 'yan. Sabi ng professor ko, sabi ng ah, kaya minsan alam niyo, minsan na huwag kayong Yes, Your Honor. kailangan where the Bible speaks, we speaks. Ngayon, ang ating ngayon talaga, hindi 'yun eh. Hindi specific. Where the New Testament speaks, hindi yung Old Testament kasi ginagamit nila Old Testament. Where the New Testament speaks, where Jesus speaks, we speak. Hindi kasi specific yung where the Bible speak. Kasi sa Badista ang kanila Old Testament eh. Where the Old Testament speaks, doon sila eh. 'Di ba? Yung mga dietary, yung mga pagkain, iyon ang nila eh, product nila eh. Ngayon tayo mga Kristiyano, ano bang sinasabi ng bagong tipan? Kasi yung lumang tipan, wala na yun. Nakuha nyo? The Old Testament has nothing to do with the New Testament. Prophecy lang yun eh. The New Testament is the fulfillment, 'di ba? Ng Diyos. So, 'yun ang natin. Kaya sana ang grupo natin mag-stick na hindi tayo alam niyo ang pagkakaiba ng ng maganda tsaka mabuti? Maganda at mabuti. Ano pagkakaiba? Yung isa Oo, good, maganda. yung isa beautiful. Oo. Good morning. Yun yung mabuti. Ang ano yan eh, 'di ba? God is good, Okay. 'di ba? God is good. All the time. Yung yung beautiful lang yun eh, outside appearance yun eh.
O, ang beauty. Kahit anong ganda mo, tatanda ka, papangit ka rin. Ganun yun eh. Sa ano ang puntos ko doon, bakit sinabi ko kasi yung magandang balita hindi mabuting translation. Nakuha niyo yung difference? Ang Mhm. mabuting balita iba sa magandang balita. Nakuha niyo yung ano, yung puntos ko. Kaya siguro Yes. isa rin sa loophole niya eh. Kaya hindi ko sinusuportahan yung magandang balita. Kasi sa English yung good news na translation, Mhm. good news na translation at saka magandang balitang translation, nagkukontra eh. Sa Good News English translation, walang zero yung Yahweh. Zero. Mhm. Zero. Wala kang makikita doon. Yung English na ano, yung Good News Good news. translation, walang Yahweh doon. Pero ang maganda kaya sa pinag ko yung mabuting balita at saka yung magandang balita magkaiba. Ang ginamit ng PBS. Kaya nga yung PBS magkalaban sila mismo sa translation eh. Yung PBS na ang Biblia 1978 kontra sa Magandang Balita 2012. Sa ano yung ang Biblia 1978 ang translation niya zero Jehovah, zero Yahweh. Kaya nagkukontra tong dalawang ang Biblia at saka yung magandang balita. Nagkukontra kasi sa magandang balita 5,214 times Yahweh. Ah, wala sa ano yun, sa ang Biblia. Kaya sabi ko, either ang Biblia ang ating i-donate or ang salita ng Diyos. Kaya ang dinodonate natin mostly ang salita ng Diyos eh. Di ba? Tama. So, yun ang pinaglalaban natin. Kasi talamak na eh. Katulad sinabi ko, talamak yung ano eh. Nakikita ko sa mga posting. Alam mo yung pati mga nagpo-posting na Bible verse, 'di ba? Marami sa Facebook nagpo-posting Bible verse. Pag nakikita ko ng nagpo-posting siya ng Yahweh, pumupunta ko sa messenger niya. Kinakausap ko siya, Brad, bakit yan ang ginagamit mo? Or sis, bakit yan ang ginagamit mo? Ha? Inaano ko siya privately. Ganon. Pati nga yung PBS inano ko rin eh, pinadalan ko rin eh. Kasi sabi ko, etong translation nyo, mali yan, kapatid. Sabi ko, brother, sa PBS mismo, nagano ko sa kanilang ano. Wow. Oo, si Brother Jess, ano nga, kanya, sabi ko, bakit pinopromote mo yan sa ano mo, kinausap ko din siya. Kasi siya yung ino-orderan ng ng mga ng Harvest for Christ siyang ino-orderan. Sabi ko, Brad, ano yan eh, pinopromote niyo yung wala naman sa original text yan eh. Nagiging ano na yun eh. Kumbaga sa si Jesus wala namang binanggit na Yahweh, walang binanggit na Jehovah eh. Wala eh. Kaya nga si brother, sino to yung yung namatay na mahilig mag-discuss tungkol sa magdebate, sino to? Brother Eli Lou? Soriano. Oo. Si Eli Soriano nga nag-agree sa atin eh. 'Di ba? Sabi niya walang ano 'yun eh. Wala sabi niya, wala 'yan sa original. Siya mismo, ha? Siya mismo, Mhm. hindi siya nag-agree diyan. Hindi lahat ng turo niya pareha sa atin. Isa lang hindi ko nagusto sa kanya, ang ama daw may-ari ng church. Sabi ko, kaninong katawan 'yan? Kay Jesus Christ eh. 'Di ba? Kaya nga Church of Christ eh, sino may-ari ng katawan? Si Jesus Christ. Yung God doon generic 'yun eh. Okay, God, the Church of God. Sinong God? Merong God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Sino doon ang may-ari? Di ba? Doon lang ako hindi nag-agree sa kanya. Kasi sa kanya, generic Church of God. Oo nga, Church of God. Sinong God? Ha? Mhm. Oh. Church of God, tama yun, Church of God, pero sinong God? Ha? Jesus Christ. God the Son. Yun lang ang pagkakaiba natin. Pero meron pa sigurong iba. Tinitingnan ko rin yung turo, pero yun. Kasi ang katawan ni Jesus Christ, ang church. Sabi niya, yung church of the wilderness.
Pinapaliwanag. Yung Church of the Wilderness, malayo eh. Ang ano yun, ang ibig lang the assembly. Another meaning for church, the assembly, the congregation in the wilderness. Ang tinutukoy doon, yung Israel. Kaso we have a new Israel na eh. Mhm. Oh, okay. Yun lang ang puntos ko. Kaya tayo, ang grupo natin, ang pinaka-product natin, we don't use magandang balita. Maganda. Hindi maganda 'yun. Kailangan mabuting balita, ha? Mabuting balita. Okay. So, meron pa ba kayong bang tanong? Mag-ano tayong dagdag kayo? Mag-ano tayo sa mga parables, ha? I-ano natin. Kayo magbago, maglagay ng title nyo. Ha? Sino pang walang text? Si Brother Robert, bibigyan ko ng text ha, mamaya. Ano natin. So okay na to na-discuss natin. Hindi natin na-discuss yung fishing Pinoy. Ang time na. Excuse me, Lolo Ador. Oh. Maganda yung maganda yung ginawa mo. Mm. Sabi nga kesa 'di ba may kasabihan tayo na ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng Pagsasama ng maluwat. luwat. Mm. Tsaka yung isa pa doon doon sa doon sa text na sa New Testament, ang nakakaalam ng mabuti Mabuti at at ito hindi ginawa Oh. ay kasalanan sa kanya. yan. So yung Oh. ginawa mo na ikinurik mo yung Yahweh Mhm. doon sa kanina, yung binanggit mo, doon kay Brother G, Mhm. Brother Gilbert, Oo, kaya marami hindi pa. niya na-misinterpret niya, ginawa mo lang yung No, tsaka yung, private naman yun eh. Ginawa niya lang public eh. Private yun eh, sa sabi, messenger eh. Very okay, illogical. Si si Brother Orellasa, private kami. Kinausap ko siya kasi nagsabi ko, kapatid, maraming nakikinig sa iyo. Sabi ko, ano, yung restoration movement, pinipreach mo. Sabi ko, meron ba doon sa restoration movement na gumamit ng Yahweh? Sabi niya, isi-search ko pa. Si-search mo. And then let me know. Hindi na nag-return. Hindi na Oh. Kasi yes, restoration siya. Ang ginagamit pa niyang translation, alam mo yung ginagamit niyang translation yung sa English, No Names of God. Yung translation yun, 2011, hindi niya yung translation na yun, hindi gumagamit ng Jesus eh. Tinanggal si Jesus eh. Sabi ko, professor ka, tapos iyan ang ginagamit mo. Wala naman sa original text yan eh. Ay yung Bible mismo ng Jewish Orthodox, hindi ginamit yung Yahweh, sila Mm. mismo ha. Ang Jewish Orthodox ang kanilang ginamit Hashem, Adonai. Oh, yun na. Bakit gagamit ka ng kaya inaano ko talaga si Brother Melden na sinabihan ko sa privately ha, puro privately. Mm. Kailangan privately kasi yung mga leaders natin, sabi ko, leaders kayo, maraming maniniwala sa inyo. Mm. Dito nga tama. sa US, yung mga pastor, nilalapitan ko dito eh. Pag narinig ko, kasi marami silang audience eh. Sabi ko, marami kayong audience. You have so many audience or listeners. Na if you use this, parang inaalis mo sila sa yung wala sa Bible eh. Wala sa Bible, ang layo eh. 'Di ba? Napansin niyo ba 'yon? Ang layo. Kaya doon ako isa 'yun sa naka-trigger sa akin na maging faithful, lumingkod, balik sa Diyos. Kasi ako nga may Biblia ko dito, magandang balita eh. Pero ginagamit ko lang to sa New Testament. Napansin niyo? Sa New Testament walang Yahweh, ang Yahweh puro sa Old Testament. Kaya hindi tayo sa Old Testament, kapatid eh. Hindi tayo may nagtanong nga sa akin eh. Si Makoy siguro, 'di ba sabi ni Makoy, anong gagawin namin sa Bible? Tanggalin niyo yung Old Testament. Gamitin niyo lang yung New Testament. Napansin niyo ba 'yon? Basahin niyo yung New Testament, nandoon eh. Sabi ni Brother Jess, mura mura daw yung yung magandang balita. Mura nga eh, para ka namang nagmumura eh. Makakapamura ka sa pangalan na 'yan eh. Ha? 'Di ba? Ganun lang 'yan eh kasi dapat talaga may gumagawa na sila ng kanta pa nga eh, 'di ba?
Isipin mo, the Lord is my shepherd. From the beginning, yun na yun. Tapos gagawin mo, Yahweh is my shepherd, Jehovah is my... Ano yun? Ang layo. Di ba? The Lord is a title. It's a Adonai, master. Master a talaga. master. Ang master mo, hindi mo tatawagin sa pangalan. Di ba? Boss. Di ba? Hindi mo, tatawagin mo yung boss mo yung sa pangalan niya? Hindi. Boss. Di ba? Master. Kailanman yung servant hindi tumatawag sa pangalan, kundi Master, Lord. Ibig sabihin nun, submission. That every tongue confess that Jesus is Lord. Di ba? May kanta na He is Lord, di ba? He is Lord. Is Lord, He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every He shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Yun, ano, alam mo sa Old Testament, lahat ng Lord are capitalized. Mm-hmm. Napansin niyo ba Para 'yon? ko, Lahat ng para ko Lord sa napa, Bible is capitalized. Ngayon, ang nakakalungkot, yun ang pinalitan nila ng Yahweh or Jehovah. Ayo, pinalitan nila yun. Hindi naman yun eh. Hindi naman yun. Ang layo, kapatid. Kaya, alam mo, misan mapapasigaw ka ng, ano, ang talino yung bobo. Yung iba pa doon, nagagalit kasi sabi ko gano'n eh. Karamihan sa inyo, minsan yung talagang ano, yung passionate ka eh. Sabi ko Mm-hmm. ganon, ang gumagamit ng Yahweh, ha, mga tangi at ano, tamad. Nagalit, sabi mo, tamad ako. Hindi, ang gumagamit. Hindi lang ikaw. Kung Kasi tamad ka eh. Huwag Kasi, mong gamitin para hindi ka matawag oh, na. kasi bakit gagamitin mo yan? Alam mo nang wala sa Bible, either tamad ka, magsaliksik, or tangik, 'di ba? Ganun 'yun eh, tangi. Kasi nga wala sa ano eh, original text eh. Wala sa ano eh, 'yun na lang sabi niya tetragrammaton. Oh, nandun na tayo pero hindi wow. Yod, he, bab as in victory. Nakikita niyo 'yun? Bob. Bab. 'Yun ang Hebrew. Ngayon yung wow he, Phoenician origin, Arabic origin, Samaritan origin. Oh. Ang layo eh. Ang original na Hebrew, Bab, Babhe. Ngayon, yung sinabi nilang Aramaic, meron ngang Aramaic, pero ano yun, doubtful pa rin yun. Kasi yung Aramaic, modern ano yun eh, modern translation eh. Yung modern panahon ni Jesus yun, modern translation na yun. Pero yung original na Hebrew, panahon ni Moses, Bab. During the time of Moses, Bab. So, uh, Yod he, Bab he. Yun lang ano ko. Anyway, isa yun sa ano natin. Kailangan mag-research kayo. Kaya yung iba, ano wala, hindi pwedeng ano eh. Kailangan i-correct natin eh. Tsaka Aba eh. Our Father, Aba. Aba. Yun ang binanggit ni Jesus. At saka yung Aba, alam ba, Aba. sabihin natin, si Brother June, ang anak mo ba tinatawag kang ano, Francisco o tinatawag kang ano, Papa, Junior. Daddy, di ba? Parang disrespect to ano yan eh. Dito sa US eh, ano yung tinatawag lang nila yung father nila sa pangalan eh. no? Ano, nadidisrespeto eh. Halimbawa, si Robert, Robert! Tawagan ka ng tinatawag ka ba ng anak mo, Robert? Ha? O tinatawag ka, Mike. Ha? Hindi ganun eh. You're disrespecting your parents. Kailangan, pag sinabi mo yung daddy, yung ganun, no? Ibig sabihin nga, it's an honor, di ba? Parang ino-honor mo yung ano, yung nirerespeto mo yung parents mo. Pag yung dito sa Pilipinas diyan, pag tinawag lang sa father, walang respeto yung anak mo, bakit tinatawag ka sa pangalan? Nakuha niyo ba yung puntos ko? Bakit Mm. tatawagin mo yung father sa Yahweh kung yun ang pangalan niya? Kaso hindi naman eh. Oo, di ba?
So, isa yun sa mga common sense, di ba? Brother Mike, di ba? Anong address sa'yo ng anak mo? Ha? Michael! Ha? Tinatawag ka ba ng anak mo? Michael, nasaan ka? Di ba? Eh, di Goy, ba may... goy! Ha? Makoy! Ha? Di ba? So, ibig lang Lolo sabihin, Ador! oo. Ano yun eh, yung apo ko nga, tinatawag akong lolo eh, o di respeto yun. No? Hindi na pwede kong tawagin ador lang, eh, lolo, ngayon, ha? Lola. 'Di ba? Iyon ang isa yun eh. Common sense lang eh. Kaya ibig sabihin saan nyo kinuha yung pangalan na yun? Yung Lord, ano yun eh? It's submission eh. Lord, Lord. Kaya sabi ni Jesus Christ, yung ang Lord, hindi lahat sa akin na tumatawag Panginoon, Panginoon, papasok sa karanan ng langit, tapos tatawagin mo pa siya sa pangalan lang. Di ba? Nakuha nyo nga, yung iba nga, Lord, Lord na nga eh. Kaya yung Lord, it's like a master relationship. Ganun sa anak. Yes. Ngayon nga, sabi ni Jesus, hindi na kailangan ganun, master or ano. Tawagin na lang natin siyang Ama. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin nawa ang ngalan mo. Anong pangalan? Ha? Hindi Yahweh. Hindi Jehovah. Tama. Malayo. Kaya sabi ko nga mayroon pa nagalit, sabi ko, dalawang klase ngayon ng COC. Ano yon? Ang COC na under Yahweh, ang COC na under Jesus. Lalong nagalit yung iba. Tinatawag ko. Tapos meron pa na ako yung, para mag-isip sila, bakit sinabi ko yun? Dapat mag-isip sila. 'Di ba? O magsaliksik sila and then balikan nila ako, i-refute nila ako. Okay naman eh, sabi ko, sa Bible okay yung mag-discussion. O gusto niyo debate, okay din 'yan. Para malaman natin yung totoo kasi nililigaw ng karamihan eh. Talamak na yung Yahweh ngayon eh, talamak na. Sa convention nga natin na yung convention nga dito sa US eh, ganun din eh, sinabihan ko sila eh. Yan ang doon. Kailangan i-address mo yan eh. 'Di ba? Tama ba 'yon? Tama. Oo, i-address kasi Tama. Open rebuke is greater than secret love. yeah. Saka ang pagtatag ng lipunan ay nasa edukasyon. Oo. Kaya nga merong eskwelahan eh. Kasi hindi kayang alagaan ng magulang ang kanilang anak kung mga matanda at bata, kinakailangang sumama itong mga kabataan ito sa kaedad nila. Kaya merong eskwelahan, may mga institusyon. At doon sa institusyon, doon nila nililinang yung art, yung nag-aaral, yung kaya nga nagkakaroon tayo ng mga advancement eh kasi nag-uusap, nagtatalo-talo para lang lumabas yung pinakamaganda. Hindi para mag-away kundi para ilabas. Sa science, sa mga scientists, freedom of speech. Kahit ito mga scientists, kaya napakataas ng tingin ng mga tao. Ay sila nga sa scientist kapatid eh. Ang sabi doon kapatid sa science nga eh, ikaw galing ka sa unggoy. Hindi, ikaw galing sa isda. Ikaw, hindi, galing ka sa kabayo. Bakit kabayo? Naninipa ka eh. pero ang point po natin siguro hindi naman doon sa science ang problema natin, doon sa mga scientists ang problema natin. Pinapilasapi nila yung mga bagay na hindi naman sila doon tinawag. Ang science is more of mathematical equation. Kinakailangang i-compute, kinakailangang subukan. No? Pero ang naging problema natin, mga scientists, although hindi lahat makukuha natin doon sa tinatawag nating scientific method. Kasi may historical, may philosophical. Pero the point is, ang problema natin sa science ay yung mga scientists, yung mga agnostic, mga atheists. Yun ang problema natin. Pero the science itself ay maganda. Yun nga lang, hindi kumpleto. Kasi hindi mapapatunayan ng science na si Magellan ay napunta dito sa Pilipinas. Historical, makikita natin. Pero scientific method, ang ibig sabihin scientific method pwede mong dalhin sa laboratory,
ulit-ulitin, no? Mhm. At 100 degrees centigrade, water boils, pure water boils. Pero si Magellan nagpunta rito, naging presidente yung senior, yung ama ni Mhm. PBBM. Hindi natin makakuha sa science 'yan. Hindi pwedeng Um, i-test. ang Pero ano makuha natin kasi, historical. Yun ang ang gusto kong science, idagdag. ano yan, halo-halo kasi yan eh. Ganito yan eh. Science through archaeological Mhm. findings. Katulad yung kung ano yung espada ni Magellan, kung nakita mo Magellan. espada yan, yung espada ni Lapu-Lapu ang pumatay kay Magellan. Pag nakita mo yon, historical findings katulad ng Noah's Ark, historical findings, pwede maging part ng Mhm. science yung ano, Historical. o by yung ano yung tawag yun yung carbon yung carbon na tawag doon. Carbon dating. Oh, carbon dating. Pwede 'yun. Ngayon, tatanda natin, meron yung ano history, storya, Mhm. legend. So ginagawa nilang legend yung yung Noah's Ark. Ah, Hindi naman legend 'yun history 'yun eh. Kasi yeah, meron tunay. mga findings. Hindi naman basta ang sa bata ginagawa istorya ni David and Goliath, hindi storya 'yun history. Kaya lang yung modern society, they call it different ways. Kaya Story. naging istorya-istorya at kwento-kwento, pero sa atin Kwento lang kasaysayan yan. ng mundo. 'Di ba? Iba 'yun eh. Exact. Kasaysayan Opo. ng mundo. Yung ngayon na kwento, kwentong kutsero, iba 'yun. Iba 'yun. Ha? Brother Monching, nanonood ka yata ng TV diyan eh. Tumatahimik ka diyan. Anong balita na? Ano yan? mak- Quiapo, makasingit nga. Quiapo. Ano? Batang Quiapo. Makasingit nga, Lolo Ador. Oh. Nung sa pagtuturo ba ni Mr. Hale sa MBS, Hmm. may na, 'di ba, mostly ang mga subject niya noon Old Testament, 'di ba? Hmm. Hmm. May nabanggit din bang Yahweh? Yahweh o si Wala. Mr. Hale noon? Kasi kapatid, ang Yahweh dyan sa Pilipinas, 2012 yan eh. Aha. 2012 lang yan eh. Kaya panahon ni, sabi ko nga dun sa binanggit ba ni Mr. Hell? Hindi, kasi 2012 eh. Mhm. Oh, Okay. yung 2012 yung 2011 na Names of God doon pumasok ang Yahweh. Tapos yung 2012 sa Pilipinas ang PBS inaccept na 'yan. Oo. Kasi si Okay. Genesis, Genesis ang ano yan nag-imbento ng pangalan eh. Ano siya yung Baptist. American Jewish ng Mm. 1800. Tinranslate niya yan yung yung Tetragrammaton. Ang sabi niya, ito yung ang tunay na translation nito, yung Yahweh, yung Adonai, pinalitan niya, nilagay niya yung A Adonai, yung Elohim. So ipinasok niya doon sa letra yung Y, HWH, nilagay niya yung siningit niya yung Adonai A, tapos isiningit niya Elohim naging Yahweh. Ngayon, nung 18th century, walang naniniwala sa kanya. Walang Mm. naniniwala sa kanya. Ngayon, itong mga Baptist na theological seminary, nag-research siya na nakuha niya itong material ni Genesis, yung 18th century, ginamit niyang thesis. Ngayon, sa theological seminary sa Baptist, ginamit na niya yung Yahweh, pinopromote niya na. Sabi niya, ito yung kaya nga yung mga doctor, PhD, nako, huwag kayong magpapaloko porque PhD, na. So, yung mga PhD sa Theological Seminary, sa Baptist, ginamit na yung Yahweh. Hanggang yun, na-promote. Ito yung Assembly of Yahweh noong 1966. Mm. Elder yan ng Church of Christ sa sa Pennsylvania. Ano yan, elder ng Church of Christ. Nag-umpisa siya, Assembly of Yahweh. Di dumami na. Ngayon, isa yan sa mga sponsor ng PBS, kasi dumadami na diyan Assembly of Yahweh, nagdo-donate. Kayo, sinong favorable ngayon?
Assembly of Yahweh. Kaya dyan sa Manila, dumadami ang Assembly of Yahweh. Kasi meron ako nakausap sa online, sa Facebook. Diyan din na na-trigger ako. Sabi ko, saan mo nakuha yan? Andyan sa magandang balita. Hindi naman original yan eh. Nakuha niyo ba yung puntos ko? How they came up with this Yahweh. No? Kasi walang pangalan eh. Sabi nga sa Acts 4:12, there's no other name given among men. 'Di ba? Anong pangalan yon? Jesus is Lord. Philippians, ano Amen. pa? 2:8 and 9. Oo, 'di ba? Kaya iyan ang ano ko kasi ano yan eh, nagiging acceptable na yan eh. Hindi sabi nung ito nakakalungkot sa mga karami sa mga kapatiran natin na mga speaker sa mga convention, speaker sa mga seminary, ginagamit na nila yun eh. Parang ano na yun eh, wala namang masama doon. Anong walang masama? Wala naman yun, hindi naman totoo yun eh. Sabi nila, parehas lang yan, yung Jehovah. Hindi parehas yun eh. Oh, nakuha niyo ba? Hindi parehas yun. It's not the same. It's not the same. Kaya, tatandaan nyo, mag-iingat kayo. Ha? Pagpunta nyo sa langit, anong pangalan ng Diyos mo? Ha? Ha? Anong pangalan ng Diyos mo? Wala namang pangalan ng Diyos eh. God is Almighty. Elohim. El, kaya nga sabing El powerful. El. Hindi walang pangalan 'yun eh. Yung Lord, pag sinabing Lord 'di ba kaya si ano ba yung mga yung mga powerful Lord Joey, ba Lord Joey yan parang ano yan King Joey. Kaya nga by title sila by title sabi nga ni Gambling Lord. Drug Lord. Drug Lord. Gambling Lord. Wag ganon. Aking pang naaalala. Don Ramon, tahimik si Don Ramon eh. Don Ramon, anong comment mo? Maraming alam niya si Don Ramon, ayaw magsalita eh. Katuloy, tayong bumabangga eh. Ano yan nakamute Baka ka. naman naka-withdraw na yan. Excuse me. Nakamute ka. Nakamute ka pa rin. Na-discover ako sa Bible. Yung pangalan ng Diyos, may sinabi si Jesus Christ alam ko sa club ni Jan yun. Sabi niya, ipinakilala ko ang pangalan mo na ibinigay mo sa akin. Ganun ang termino sa Tagalog Pinakilala ko ang pangalan mo, ibinigay mo sa akin. Lumalabas, yung pangalan ng Diyos, Jesus talaga. Tama. Di ba? Kasi dito sa nakakita sa kanina nanonood sa ako akin ay nakakita sa Ama. Dito nanonood ako kanina sa YouTube kay Elon Musk. Yung Revelation sa kanya. Yung napanood niyo ba yan sa TV? Yung kay Elon Musk. AI yung mayaman na karami sa binisita ni napapanood nyo. Ay, Ramon. AI yan. Alam mo yung AI? Hindi, ito true to life story to ni Elon Musk. Hindi, nakita ko yun yung karami mga pinoposting dyan, AI. Artificial intelligence. Marami si Elon Musk, ang kanyang faith, ano pa siya yung beginners, hindi pa siya talagang yung true Meron pa siya kailangan malaman ngayon. May mga nagpo-posting nga kapatid Ang daming AI ngayon sa internet pero ang sa katotohanan doon kasi yung yung tawag nga nila nagpahayag sa kanya si Jesus Christ sa kanya laboratory na ang taga niya na encounter ilang beses na nga pero yung pang ilang encounter na yun doon tinanong niya ang pangalan ang sabi sa kanya yung God, I have so many names. Sabi marami akong pangalan. Delikado yan. Pero ang isang pangalan, pakikilala ko sa iyo. Sabi niya, anong ginagamit ng pangalan? Sabi niya, I am Jesus. Doon niya nalaman, Jesus pala yung kausap niya. Hindi, akala ko, babanggitin mo, marami akong pangalan. Abaddon.
Parang ganun ng Diyos eh. Marami siyang pangalan, pero ang pangalan niya, Prince of Darkness. talaga. Ang maraming pangalan Si yung Allah, Diablo. isang daan ng ng pangalan. Meron pa siyang Great Deceiver. Si Allah, sa Muslim. Si Allah, sabi nga ni Brother Munching si Allah the God of Moon. God. Pag sila Allah, yung Allah. Saka yung La. Dalawang yun eh. Dalawang ano yan? Allah. Saka yung La. Ikaw nga. Ay yung may kasama pa yun. Allah. La. Dito sa Pilipinas yun. Wala yun sa Arabic Peninsula. Brother Mike, ano ba sa inyo, Brother Mike? Ano yung accent dyan? Anong tawag dyan? Batanggenyo, Brother. Sa Batanggenyo, accent Ala. Sa inyo, ano dyan? Sa Rizal. Ano bang accent dyan sa Rizal? Parang Brother. Sa Bisaya. Kumakain ng rilis sa mga yan. Yung isra na nakukuha sa ragat. Nakain ng rilis. Cardona yun. Laguna, sa Laguna maganda rin yung accent sa Laguna no. Brother June. Maganda yung accent niya sa Laguna yung tono maganda yung tono sa Laguna. Malalambing. Ang Bisaya medyo matigas yung mga Bisaya sa matigas yung mga Bisaya. Yung Ilonggo medyo malambing. Ilonggo. Brother, nakakasakit ka ng ramramin Galit na, malambing pa. Parang batengin nyo. Parang batengin nyo. Anyway, maganda ating pinag-aaralan. Basta yun lang kapatid kasi pangalan ng Diyos Hindi tayo pwedeng magkamali Dapat we should be sure na ang pangalan ng Diyos ano ba sabi sa Bible? Ano ba dapat talagang pangalan tawagin natin? In conclusion, anong pangalan tawagan natin? Kapatid. Emmanuel, God yung Lord, and he shall reign. Brother June. Nung si Peter at saka John ay pinatay yung lumpo sa Acts. Tama. Sabi niya, in the name of Jesus Christ, stand up and walk. Tama. Yun ang kanyang powerful name na ginagamit sa first century. Saka sabi, sa history ng church yun Sabi ni Peter, silver and gold have I none. But in the name of Jesus, walk. Anong gagawin natin kung palitan mo yun? Na palitan mo ng Jehovah or Yahweh? Anong palagay niyo mangyayari doon? Palitan na rin natin yung Romans. Saka yung Acts. Kaya yung sabi sa Bible, ang magdagdag, bawal magdagdag, bawal magbawas. Kaya nothing less Kaya tayo New Testament church Nakuha niyo ba? New Testament tayo. Kasi yung Acts just nagsimula ang church At pangalan ni Jesus, di ba? May Bible ba ako dyan? Tagalog. Okay, ano pang indadagdag nyo mga kapatid? Bago punta tayo sa prayer request. Yung Brother Ador, yung pong point of ano ang view doon sa John chapter 10 verse 28? 28 ba? Hindi 32? Di ba? John chapter 10 verse 28. Ito po ang parang controversial text mga. Sige, basahin natin. Basa kayo kapatid. John 10 verse 28. 28. And I give unto them eternal life. And they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Ginagamit ito ng mga usas, once save, always save. Tama naman yun Si Jesus, tama yung verse.
Oh, tama yung Si statement. Jesus ang nagsalita. Huwag lang Si ididikit Jesus sa na- John 15. I am the vine, you are the branches, and my Father is the gardener. Lahat ng hindi magbubunga, pinuputol. Yung nagbubunga, nililinis. Kaya hindi tatanggalin sa vine yung mga nagbubunga. Parang ano din yan eh. Yung parang John Romans 8 din 15. yan eh. Yung ano, parang Romans 8. Mm. 'Di ba yung ang tanong niya, bigyan kay example nito, no? Once once a son, always a son, no? Hindi porke anak ka ay anak ka na ano. Meron nga dito yung anak divorce yung parents nila eh. Dito, nag-file ng divorce. Meron. Mga Hindi anak ko na mismo. natin yun. May record, naka-record. Nadi-divorce nila yung relationship nila. Mula ngayon, wala na akong ama. Mula ngayon, wala na akong anak. Ganun yun eh. Nadi-divorce eh. Ngayon, alam nyo, yung sinasabi nilang once save, ano yan eh, merong ano din yan eh. Hindi rin po pwede. Kaya dito nga sa US eh. Halimbawa, katulad ko, I was born in the Philippines, pero citizen ako ng Amerika. Mm-hmm. Pero pwede nilang ma-revoke yan. Hindi po American citizens ka, pwede pa rin nilang ma-revoke. Pag meron kang ginawang crime, pwedeng tanggalin ka. Nakuha niyo ba yung puntos ko? Hindi pwedeng once save, always save. Hindi pwedeng once citizen ka, forever ka na. No, pwedeng ma-revoke yan eh. Di ba si Jesus, yung parable niya, ano natin eh. Meron ditong na pinatawad siya, yung mga utang niya, ilan, diba? Milyon, pinatawad. Tapos yung kanyang servant, mayroon ding pinautangan na kakapwa servant, hindi niya pinatawad. Tapos pinakulong pa niya, binit up pa, binugbog. Kayon, binawi ng master. Ikaw na ha? Bayaran mo ang lahat ng nawaldas mo sa akin at ipapakulong ka pa. So ibig sabihin pwedeng bawiin ng Diyos. Yung na lang eh, yung pangalan mo sa yung nakasulat sa langit eh, pwede pa rin ma-wipe out eh. Revelation chapter 3 verse 4. I will never pluck out their names from the book of life. Ibig sabihin, I will never, ibig sabihin, those who walk with me dressed in white. Ito yung mga aral at turo na nakuha ko kay Monching noong unang panahon eh. Church of Sardis, di ba? Paborito kay Monching yan eh. Kaya, ibig sabihin na pwede pang tsaka sa Old Testament, pwede pang tanggalin yung pangalan mo. Di ba? Kaya sabi ni Jesus, wag kayong matuwa dahil ang mga demonyo, espiritu, subject to you. Pero mas matuwa ka, ang pangalan nyo ay nakasulat sa langit. Amen. So, hindi lahat ng naglilingkod ay nakasulat ang pangalan sa langit. Kasi baka pangalan nyo nakasulat lang sa tubig eh. Ayan, may sasabihin si Kim Monching dyan. Oo. Parang yung pangalan mo nakasulat sa tubig eh. Para yung utang ko, lista mo na lang sa tubig, kapatid. Pero, di ba, Kuya Ador, once we become Christian, yung justification, ito ay term na ginagamit sa court. Halimbawa, ako ay nag-overspeeding, tapos binayaran ni Kuya Monching yung aking penalty. Sasabihin lang ng judge, oo, nag-overspeed ka. Pero lumayas ka na sa harapan ko kasi binayaran na ni Don Ramon ang penalty mo. Kaya wala ka ng kasalanan. Di ba ganun? Pagka tinanggap natin ng ating Panginoon, nakasulat na kagad ang pangalan natin. Meron dito naman, bigyan ko example, yung ticket. Halimbawa, natikitan ka ng pulis, pupunta ka sa judge. Sabi ng judge, iko-contest mo ba yung ticket mo o i-deferred? Alam niyo, if sabi ng deferred, papatawarin ka, pero within 7 years, hindi ka mag-speeding. Oh, tama lang. Nakuha niyo yun? Okay, dito. Halimbawa, natikitan ako, yung speeding ko, 40, sabi natin 60 miles, lumampas ako ng 80 miles, ang penalty nun, siguro mga $300. Wow! Oo. Ngayon, laki, sabi natin. Bago pumunta ako sa judge, magbabayad na ako,
Anong gusto mo? I-contest, magbayad ka, or i-deferred? Ang deferred, sabi ngayon, babayaran mo pero wala kang record. Hindi ka magkaka-record ng ng speeding. Ngayon, hindi ka nga magkaka-record pero within 7 years, hindi ka mag-speed. Nakuha niyo? Oh. Parang ganun yun eh. Binigyan tayo ng grace, para ba ng grace period o grace period mo habang nabubuhay ka. Brother Mon. Ha? Hindi ka na hindi ka nagagawa ng ganito, ganyan, 'di ba? May mga yan eh. Ang Diyos nakikipag yan eh, deal. Oh, Brother Joey, papahabain ko pa yung buhay mo, maglilingkod ka. Pero pag nag-deferred ka, kumaliwa ka, kumanan ka, doon ka matotrouble. Kasi you have 7 years eh. Oh, katulad ko, yung speeding ko, nung speeding ko nung unang panahon, hindi ako nag-speeding na. Within 7 years. Di wala na akong ticket. Wala nang record. Nakuha niyo ba yung puntos nyo? You make a deal with God. Ngayon, ang God, siyempre, i-honor yung deal. Ano bang may papangako mo sa akin? Bibigyan kita ng extension ng buhay. Ano bang may papangako mo sa akin? Maglilingkod ko habang buhay. Ibibigay ko yung buhay sa iyo. So, pag in-honor mo yun, you're saved by grace of God. Yung grace na niya na binigyan ka ng ng grace. Nakuha niyo ba yung yung salitang grace kasi ina-abuse nila eh. Meron sa Bible na 'di ba sa Romans, what shall we say then? Shall we continue sinning so Shall we that grace continue may in abound? grace or continue By all sinning? means. Yeah, 'di ba? By no means pala, by no means. Hindi Yeah. pala by all means. 'Di ba By no means. 'Di ba yung yun eh, may condition yun eh. Oh, sabi nung yung tinanim na na tinanim ng itong punong ito, dapat 3 years na, magbubunga na. Eh, nagalit na. Sabi nung husband, yung caretaker, Panginoon, pabayaan mo muna, bigyan natin another year. Pag hindi pa talaga nagbunga, putulin na natin. Di ba? Mm-hmm. Meron ka pang chance. Simple lang yan eh. Binibigyan ka ng grace. Another word is grace period. Nasa grace period tayo ngayon eh. Walang pagkakaiba yan sa parole. Ha? Yung parole sa court. Halimbawa, may pong bilanggo. Tama. May parole. Bibigyan ng parole ng presidente. Pero yun pong parolado ay magre-report po yan sa congressman o sa mayor ng within the span of time. Pero pag sumabit po yun, huli na kaagad. Wala nang kaso. Wala nang demanda. Yun ang ibig sabihin, 'di ba? Lahat tayo under sa grace eh ng yun ang tinatawag na grace. Some people they abuse the grace of God. Yun ang shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. By no means. God we forbid. Died on our sin. How can we live it any longer? Yan ang yan ang kulang don't sa you know that those who osas, yan ang kulang sa osas. Opo. Yung osas na yan, pag hindi sila nakinig, ipoposasan na sila. Yung osas, once saved, always saved. Manong yan, kumbaga sa katulad ng mag-asawa, bakit nagdi-divorce? Kasi nga, binibigyan ng chance. Ngayon, pag hindi na makatiis, sobra na, tama na, hiwalay na. Ganun na lang yan eh. Sa relationship, ganun sa Diyos eh. Pag nakita ng Diyos na wala ka ng pag-asa, wala ka ng pag-asa magbago, wala ka ng pasa manumbalik, ay nako, ay mag-retired ka na. Ganun yun eh. Di ba? Marami tayong mga Christian workers na ayaw nang bumalik. Pag ayaw nang bumalik, siyempre, wala na. Wala ka ng pag-asa. Naghihintay ka na lang ng isang bulating pirma. Nakuha nyo yun? May mga Kristiyano na isang bulati na lang hindi nakakapirma. Kailangan bumalik ka sa Panginoon bago pumirma. Tama ba yun? Hindi ito pananakot, talaga mangyayari ito sa atin lahat. Lahat tayong mamamatay. 'Di ba? Lahat tayong mamamatay. Ang second death ang pinaka-worst. Ang second death. Amen? Amen. Amen. So yung parable yung lesson, mga kapatid, yung mga parable yung lesson, huwag niyong kakalimutan ha.
Yung mga parable. Sino pa hindi ko nabibigyan? Si Brother Robert, no? The rest meron na. Opo. Schedule na lang para ano. Oh. I-remind nyo ako minsan na ano ni yung ano ko yung i-remind natin. I-promote natin yung grupo natin mga kapatid kasi makaano natin na member or non-member, continue tayo kasi we pray for one another, safety, health, and makatulong tayo. Alam nyo, parehas tayo lahat na we are living by the grace of God. Amen. We're living by the grace of God. Ang nakakabasa ng puso natin. Kaya hindi natin pwede na pangunahan ng Diyos eh. Diba? Pag yung sinabi mo once save, always save, pinapangunahan mo ng Diyos eh. Nakuha niyo ba? Pinapangunahan mo na siya. Pero pag sinabi mo we're saved by grace, maganda yon. Ano tayo, we live by grace daily sa grasya ng Panginoon. We live. Hopefully God will kaya nga yung sa James hindi pwede tayong if God willing, 'di ba? Sabi nga kung ang will ni Lord ganitong gagawin ko, ganitong pupuntahan ko. Yan. Kung God allows it, yan. Kailangan tayo ano kasi yung conversation natin sa Panginoon yung yan by God's will eh. Ikaw makikipag-deal. Hindi ako pwede si Abraham, 'di ba, nakipag-deal kay sa God. Panginoon, kung meron ka bang makitang 100 na 50. Ilan? 'Di ba, 100 mo na naging 50 tapos naging 10. Huwag ka magagalit, Panginoon, kung nakikipag-deal sila. Halimbawa, may makita kang 10 dito sa Sodom at Gomorrah. Dalawang city yan eh. Dalawang syudad eh. Sodom at Gomorrah. Kung meron ka makitang 10 matuwid, gigibay mo pa ba? Anuhin mo to? Lilipunin mo ba yung mga tao? Hindi. Ay nakakalungkot, hindi umabot ng 10. Di ba? Ang isa pa, lumingon pa, ha? Namimiss nila kasi yung worldliness eh. Alam nyo, masarap itong yung world. Kasi yung sanglibutan, nandyan yung let us eat, drink, and be merry. Drink, Mary. Pero hindi yan masama. Ang masama doon, without God, you have to eat with God, you have to drink with God, you have to be merry with God. Under God. Other word, under God. Hindi masama eh. Lahat tayo kumakain eh. Wag naman yung sobra. Lahat tayo umiinom, wag naman ng sobra. Lahat tayo ay may asawa. Yung marry kasi yan eh, marriage eh. Na meron kang asawa. Wag naman yung ibang asawa, di ba? Ano yun? Nasa kabila kasi yung Mary eh. Hindi doon sa married, hindi doon sa asawa eh. Kaya naglumilipat daw. Nangangapit bahay. Kaya nasa kabila. Anyway, marami tayong ang Diyos hindi naman, ang Diyos yung ang Diyos talaga mapagpatawad, mahaba ang Amen, amen. Alam mo kung pag-aaralan natin yung yung Noah's Ark, sobrang pasensya ng Diyos. Kaya lang inabuso ng tao ang pasensya ng Diyos. Talagang sagad na yon unang panahon. Alam niyo isang kasalanan ng yung kasalanan ng Noah's Ark? Hindi sila nagbalik loob. Hindi, yung pinerbert nila yung yung drink. Perversion, opo. Perversion, drinking, eating, marrying. Kung ano-ano yung tsaka alam niyo doon yung genetic genetic destruction. Modification. Oo. Yung mix minix nila yung engineered, yung tao genetically sa engineered. hayop. Kaya alam niyo sa Old Testament bawal yung makiapid ka sa hayop eh. Kasi yun ang ginawa nung unang panahon sa panahon ng Noah's Ark eh. Talagang yung genetics sinira nila eh. Kaya may mga mukhang unggoy, tao mukhang unggoy, may taong mukhang dambuhala.
ano yun eh, genetic, ano yun, perversion yun eh. Di ba? Yun ang nangyari doon. Kaya hindi na dinetail yun eh. Yun ang perversion na nakakasira sa tao. Hanggang ngayon ang China ginagawa yan eh. Aha. Ang China eh. Kaya yung mga communist anti-God ginagawa nila yan. Superhuman. Ha? Ang lakas niya, lakas ng kabayo, ang lakas niya, lakas ang ano yung alam niyo yung superheroes unang panahon ganun na nangyayari nung unang panahon eh. Anong tawag doon? Yung unang yung yung superheroes yung yung hybrid. Hybrid. 'Di ba? Hybrid. Ano yan, yung iba hindi naniniwala, hindi totoo yan, pero perversion nga eh. Mm-hmm. Pervert. Nagsisi ang Diyos na nilikha niyang tao kasi very perversion. Sinamahan pa ng makademonyo, halo-halo na eh. Ha? Baka darating nga ang panahon, may lilipad na ditong tao. Ha? Bumabalik na, lumilipad eh. Superhuman eh. Ha? Ngayon, hindi nga lumilipad kasi kinat off na yung genetics eh. Kinat off. Ha? Pero ang tanong niya, bakit may nakalusot? Bakit may nakalusot na giant? Ha? Napapalayo na tayo ng discussion, kapatid. Alright, wala na tanong. Next step. Brother Ador. Papatulan ko sana Meron po akong balita. Yung Giants. Brad. Ramon yata, may tanong. Sige, Brother Ramon, may balita si Brother June. June. In God's grace po, yung pong ating church planting ngayon, nagkaroon na tayo ng down payment na 200,000 doon sa lupa ng Paravel subdivision kung saan ang future church natin. May tayo, pag kayo po yung makadalaw dito, pwede po kayong makapost doon at kunan po kayo ng picture para may physical evidence na ang ating church planting po ay once a vision ay naging reality sa inyong tulong at sa inyong panalangin lahat-lahat. Salamat so, gagawin po natin pag natin yan next bisita natin yan. Itong grupo natin, natin. Dadali na si Brother Mike, Brother Joey, Robert, sino pa? Armel. Doxa. Doxa eh. Doxa, Gloria eh. Ha? Diba? Tama ba yan? Brother, Don Ramon. Don Ramon. Excuse me, Lolo Ador. Lolo Ador, kailan nga uli yung ang iyong planong pumunta ng Pinas? Ang problema kasi sabi nila, maulan daw dyan pag October. Mabagyo. Makikita naman po natin sa satellite, kaya pwede tayo pumunta sa ibang lugar pag may bagyo sa ibang lugar. Kaso ang liit ng Pilipinas, pag may bagyo sa Luzon, kasama na yung Visayas. Yun lang. Hybrid na rin ang mga bagyo ngayon. Kasi laki ng Pilipinas sa mga bagyo. So, bali October, Lolo Ador, ang plano mo? Ang plano sana ay God willing, October, November. Yan ang dyan. Okay, God willing, October, November. Yeah. I-pray lang natin. Okay. Kasi ito tatanda natin, itong Thursday natin, lesson natin tungkol sa yung pamumuhay, yung parables, gagawin natin parables ni Jesus. Pagkatapos ang goal talaga natin dito, mentoring, soul winning and mentoring. Halimbawa si Brother June, meron siyang isang mini-mentor o kayong mag-asawa, mini-mentor na isang kaluluwa. Yung kaluluwa, either bata o matanda, either one, mini-mentor nyo. Si Brother Mike, ganun din. Isa lang, madala natin this year sa Panginoon. Mentoring natin. Amen. Hindi madalian, iba takes years. Either apo nyo, anak nyo, kaibigan nyo, apo ni Brother Joey, apo gagada. Kasi ganito ang ginawa namin, yung challenge kasi ni Kuya Ador ito, ang ginawa namin ni kapatid na Armel Arca, ay nagkaroon na kami ng covenant. Kaming dalawa, nagkikita lagi at nagkukwentuhan. Eto matindi. Pupunta na kami ng Santa Maria. By God's grace,
Gagawin na namin. Excited na nga si kapatid na Arnel eh. Pupunta na Santa kami ng Maria Santa Maria Laurel, Laurel, Batangas. Batangas. Santa Maria Laurel, Batangas. Ayan. At yung aming kwentuhan, doon na namin dadalhin. Kung ano yung talent ni Armel, kapatid ni Armel, Arca, no? Halimbawa, kung marunong siyang mag-gitara, tumugtog ng organ, kahit hindi pa masyado eh. Mag-drums, makikita niyo sa masusunod na araw. Marami na, marami. Sa masusunod na buwan, by God's grace, magtuturo na kami ni kapatid na Armel. Hindi lang isa-isa, baka marami-rami pa. No? And tuturuan namin kumanta. Yan, si kapatid na Armel magtuturo ng instrumento. At ayun. Ganun yun eh. Si Brother Mon, ano yan eh, potential din yan eh. Kailangan isang mini-mentor. Kasi ang iba kasi gusto agad yung big crowd eh. Isa-isa lang. Mas maganda yung one-on-one. Yes. Ganun yun. 1+1. Di ba si Brother Mike, meron siyang mini-mentor dyan, isa. Or spiritual body. Maghanap ka, Brother Mike, na isa mong nagpapalakasan kayo sa pananampalataya. Ganon sila brother si Brother June. Sabi lang muna, isang kaluluwa manumbalik sa Diyos, daan-daang anghel o libo-libong anghel ang nagsasaya. Nagsasaya. Nagpupugay. Ayan eh. Nagpupugay. Maganda yung balita ni Brother June. And then magko-continue, i-pray pa rin natin si Brother Brother Junjun continues to pray. We're not gonna stop na sana ma-claim niya yung miracles ni Sister Terry. Magpalakas sila kasi Amen. Very challenging to sa kanila, very challenging. I've been praying continuously. So i-pray natin na privately kahit hindi dito sa grupo, no? Privately continue. Yan. Pasama na rin po, mga kapatid, ang aking mahal na ina. 87, mag-87 na siya. Sinundo na nung aking kapatid na si Atila, dinala sa Nasugbu. Kasi pareho kami lalaki rito eh. So ang aking nanay, dinala ng aking kapatid na babae, sinundan ko, si Lala Romero Barcelon sa Nasugbu. At sa Sabado, dadalhin sa Maynila para ipa-check up. Okay. Hindi nakakatulog, medyo tinatamad, walang ganang kumain. Ayun, kaya pasama po. Dati, hindi ko naman binabanggit. Ang anong niya, alam nyo talaga, kailangan natin ng spiritual renewal eh. Kasi pag na-renew ang spirit nyo, kayo magiging Alam mo, yung ang sabi nga, ang walang spiritong ang katawang walang espiritu ay patay. Ang ibig lang sabihin nyo, kailangan ang espiritu ng Diyos manatili sa inyo. Opo. Inspiration yan eh. Led by the Spirit, led by God, led by Lord Jesus Christ. Kailangan tayo laging in spirit. Aba, parang gano'n soft drink pag walang espiritu. Wala nang lasa, 'di ba? Kailangan lagi tayong may spirit eh. Yung ginagawa natin ngayon, naglalagay tayo ng espiritu eh. 'Di ba, Brother Mike? The more you read the Bible, nagkakaroon ng espiritu. The more you watch the TV news, napoprostrated ka, high blood ka. Ako nga dito, pag nanonood ako ng politics, ng news, na-stress. Kaya sabi ko, magbasa na lang ako ng Bible. Yung YouTube, nakaka-stress din eh. Halo-halo eh. Di ba? Okay ba? I-continue to pray natin lang. Yung anong pangalan Brother Joy, mama mo? Nora, okay. Nora Romero. Nora, and then Brother Junjun, sino pa? Si Brother Rene, recovery. Sino pa? Brother Mike, ano pa mga prayer request? Wala na kayong mga prayer request? Yung dalawa lang I-pray natin ngayon, tsaka i-pray natin privately si Brother Junjun, Sister Nora. Okay? I-pray natin. Sister Terry, ano pang prayer request mo? Yun lang? Si kumusta po si Brother Anthony? Si Brother Anthony,
there's still struggle sa sa California. Hindi pa rin namamatay yung yung apoy. Ay. Kasi nga paano mapapatay yung apoy walang tubig ang reservoir. Walang tubig yung yung tinanggal. Hangin. Ngayon, tapos malakas pang hangin. Malakas ang hangin. Ngayon ang namamatay na 26 na sa sunog. More than 26. Doon ba doon si bahay, si Anthony? Mga bahay na nasira. 100,000 na bahay na. 7,000. Oo. 100,000 na. Ha? Nasa 100,000 na yata. Oo. Ang acres, ang laki na ilang acres na Kaya bankrupt yung California, LA, bankrupt ngayon yan. Nasa Lolo Ador, nasa LA ba si Brother Anthony? Oo, area. LA siya. Kaya kailangan din ng prayer niya sa yes. Brother Anthony. Yung mga John Jose, di ba nandun lang din yan? Si John Jose, wala kaming contact nagsasarili na yata Out of touch. Binenta na yung binenta na yung matandang simbahan. Lumipat na bumili na raw sila ng panibago, yung nabalitaan ko Ang kasi doon i-pray na lang natin kasi nagtatalo-talo rin sila doon Ay, opo. Property property management. Yung property. Pinakilaman ng araw ng Eastside Eastside Christian Church. Yeah. So anyway, i-pray lang natin kasi ang sa atin may kanya-kanyang problema yan Ang church may problema, continue lang natin to pray. So sino bang hindi pa nakapag-pray natin? Okay, teka muna kasi si Brother Joey may request din Ay, opo. May request ka din si sino pa na Brother June. Amen. Ikaw mag-prayer. Okay. Ano mo na Brother John si Jarius, sabihin mo lang kung kailan ang available niya, isisingit lang natin. Kasi po ay busy pa po kasi. Pero pagkatapos po ng outing. Tsaka yung yung sa taga London. Pag balik na sa April or baka mga May, sa April or May. Ganon, April or May. Ganon. Bakasyon siya. Sige, mag-pray na tayo. Pwede niyo i-off ang nyo, ang wag pwedeng na kayo, mag-invisible. Si Brother John, pray mo si Sister Nora, especially si Brother Junjun. Okay? Anak ni Sister Terry. I-pray natin and then after this, i-pray lang natin privately sa ating mga daily prayer. Okay? Sige, tumahimik muna tayo, silence, and bigyan natin kay Brother June. And then I will po-posting ko na lang yung mga schedule nyo sa Bible sharing natin, okay? Okay, Brother June, ikaw umpisa mo na. Okay, I want you to bow down and close your eyes. Our eyes, we have to appeal and pray to the most powerful God in heaven. Heavenly Father, Lord, thank you so much for this wonderful opportunity that we have to share your words through Brother Ador's leadership, coordinatorship. We pray that we are in a distance. We are separated by miles, but it seems that we are just close together because of the technology that you had invented to us. Thank you for the learnings that we learn from each other, that will give encouragement and give more understanding in our faith, the truth, and our principle based in the words of God. Father, I pray specifically to Sister Nora Romero that her sickness will be granted and healed in the name of Jesus. May the vitamins, the medicine, the doctors, the nurses that's caring for her will be used effectively with your guidance. You provide her, Father, the strong faith that she can recover and she can re-strengthen and she can restore her health, her physical and spiritual health. She can serve her family. Also pray, Father Junjun, of sickness today,
Whatever severities, Lord, there is nothing impossible in your hands. In your name there is salvation. In your name there is healing. We pray in the name of Jesus that Junjun will recover in your time and with expedition. We understand, Father, that Junjun have held so quite long, and we pray that you will respond it for uh, the welfare of our family and of his family and our immediate family, parents as well. Lord, we also pray Brother Anthony, who is now in California, that indirectly or directly affected of the wildfire that is very dangerous catastrophe that he experienced today, and all of our kababayans there, and the monetary damages for hundreds of thousands of dollars. We pray, Lord, to restore it and give them more as we continue praying, Father. I also pray, Father, Brother Ador and his family, they are coming here this coming year, and the nearest months, that it will be a blessing to us and that we can be a blessing to them. Guide them and guide us, and bless them and bless us. As I pray, thank you of your love and thank you of your guidance and thank you of the salvation that you give to us. Thank you for the healing. In the name of Jesus. Amen. 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 So, mga kapatid, Amen. Amen. ganito lang, i-continuous natin, i-pray si Brother Jones. Bukas na ang chemotherapy niya, bukas i-admit na siya. Okay. Ipipray natin yan, kapatid. Sister Terry, stay strong, okay? Tama natin kapatid ko, Dor. Malakas ka. Dor, kapatid ko. Ha? Yung ate ko, may breast cancer din. May chemo rin. Rodora. Ha? Denisa. Si? Rodora. Okay, Rodora. Tapos may chemotherapy rin. natin, i-pray natin kasi ang Panginoon, talagang to, itong mga panahon na to, si Satan very active yung mga taong malapit sa atin ay ginagamit ng to attack us. So sino magpapalakasan kundi tayo din, di ba? Yes. Yeah. Itong tatandaan nyo dito sa online natin, tayo ay hindi lang tayo kapatid, magkakaibigan tayo, friends. Kasi sa Bible, yes, there's stick closer than a brother, which is friends. Kaya sabi ni Jesus, you are my friend. Lahat tayo magkakaibigan eh. Yes. What a friend we have in Jesus. Friend. Okay? Amen. Spiritual bodies tayo. So, Brother June, thank you sa prayer. Continue lang natin si Sister Nora. Si Roda? Roda ba yun? Mon? Ay, kay Monching. Rodora. Ano po apelyido niya? Donisa. Donisa. Joey Romero. Nora Romero, my mother. Si Junjun Tambal, yan. Tambal, opo. Yung tambal, ano yun, gamot. Sa Sambales. Ang Panginoon ibigyan ng tamang gamot, Alright? Amen. Sa Waray, ang tambal ay gamot din eh. Yeah. Sa Cebuano, yun ang din. So, Brother Mike, wala na kayong dagdag, Pag-ready lang kayo sa ating mga lesson kasi alam nyo, ang inspiration natin, kaya tayo nagkakaroon ng spirit-filled, pag lagi tayo nagbabasa ng Bible, nakikinig. Amen. Amen. Diba, Brother Robert, nakikita ko si Brother Robert para masigla eh. Kasi nga, yung spirito na to the Word of God. Lahat tayo, kahit ako pag nakakakinig ako sa inyo, tapos nagbabasa ako ng Bible, lumalakas ang ko yun. Amen. Amen. Kaya alam ako, tumatanda na tayo, although inwardly we're decaying, but spiritually we are renewed. Yes, amen. Nakasama ko yan si Robert sa Gordonites. Sa ministry sa Gordonites. Di ba, Brother Robert?
Kailangan stay strong, brother mo. Yung mukha mo kailangan presko. Ha? Don Ramon. Ano lang siguro yan, napagod lang siguro sa evangelism niya sa Project 7. Tsaka papunta kami riyan, ha? Kaya, Don Ramon, pupunta kami sa inyo ni kapatid Narmel. Okay. Kami mag-aaral sa iyo panan. In Jesus name tayo. In Jesus name. Lunes, baklaran tayo, baklaran. Baklaran, oo nga eh. Continue sa prayer, ha? Continue sa prayer. Yes. Amen. Yung verse kong ginamit, yung verse kong ginamit, John 17:11 yun, ha? Yung pangalan mong ibinigay mo sa akin. Tsaka sa 16, meron din yun. Pinangain pangalan pa rin, Ama, binigay ko in my Father, in my name, I will give it to you. Kaya tawag na kay Jesus. Okay? Isang pangalan eh, no? Okay na? Apo. Mabay na? See you Monday or sa Monday and then Thursday, regular natin. Ang gusto ko sa Thursday na sana magawa natin, dito tayo yung sa mga meeting natin. Okay, don't forget, Brother Mon, merong usapan tayo na magkakaroon tayo ng contribution 100 pesos a month. For the record, magiging natin yan na funding, magiging record natin para kung magkaroon tayo ng international conference, halimbawa, naisip nyo magkaroon tayo ng conference sa California, meron kayong record na wala na kayo. Si Brother Monsing, minsan nagre-request ng kailangan pag nag-invite tayo, meron record. Nakuha nyo? Meron kayong record na member kayo, nag-donate kayo. Ano pa yon in the future? God will provide. Ang mahalaga din yung meron tayong active tayo sa grupo. Pag halimbawa sabi natin magkakaroon tayo ng cruise o active to. Kaya kung hingi kayo ng visa, meron tayong reference kasi ito. Amen. Posting natin sa online to, ganun. Tapos meron kayong mga offering si Brother June at Sister Juliet, may record sila. Meron kayo ipapakita na kayo nagbibigay 100 pesos a month, di ba? We will report every month. Every month. Brother Robert, pag binisa interview yan, walang deny dyan, Brother Robert. Joke lang, Brother Robert, ha? Joke lang. Ano papadala yun? What's up, man? Dito na lang, dito. Kay Ate Juliet. Gcash niya. I-Gcash nyo kay Sister Juliet kasi para may record kayo. Okay ba, Brother June? Kasi may record tayo kasi bukod sa itong physical record natin sa video, meron naka-record to para kung mag-invite importante 'yon. Amen. Okay. Brother Mike? Yes, Papa. Ano natin kung kaya natin ngayon siguro ang gagawin ko yung sa January siguro magdo-donate din ako para sa Jan mapadala mayroon ba para yung pag nag-report si Sister Juliet, eto may record kami. May pondo kami. Saka yan pang emergency din yan di ba? May nangangailangan, pwede maitulong, di ba? Ganun yun Di ba? Tayo rin magtulungan. Yung funding dyan, para dyan. Tapos dadagdagan na lang namin ni Brother Anthony. Amen. Basta yung contribution natin, pag may magjo-join, ganun lang din ang usapan 100 pesos a month. Para pagdating sa December, malaki na yung pondo natin. Ngayon siguro yung hindi maka-afford, pwede nating donate ako sa 100 pesos para doon sa iba na gusto mag-join. Okay ba? Amen. Okay ba yon? Praise God. Amen. Natin to yung kada Thursday to, gagawin natin regular to. Yung sa Monday, iba yun. Pero kasama yun. Kaya lang, yung attendance natin dito din, kailangan. Kasi ito magiging core group. Nakuha nyo ba? Ibig sabihin core group, itong magagawin natin core group. Mr. and Mrs. Ano ba? Si Brother Robert, yung Mrs. niya, makakasama din. Gagawin natin. Si Brother Joey, maghahanap pa. Meron na raw dyan. Meron na. Nahanap na. Meron na raw dyan. Gagawin natin yan. Nakikita yung nangako. Okay? Meron na, gano'n na.
Ate Juliet, nag-message Yes. ako sa iyo sa text, doon sa yung number. Pasagot naman to confirm. Kasi isesend ko yung yung aming, yung screenshot. aming. Madala ka ng screenshot. Hindi, papasagot muna para lang sigurado ako doon sa number. Sagot daw. Nag-message ako na. Okay, sige, ngayon sige. Sister Juliet, you need to Sabi stay mo na kaya strong ngayon, din. Sister Juliet. Number mo. You stay strong. Brother, Sister Terry, you need to stay strong, okay? Amen, amen. Opo, Sister Terry, we're praying for you. Pwede bang ilapit mo nandiyan ba si Junjun? Wag mo lang ipakita. Wag mo ipakita. Ipi-pray na magpi-pray ako especially ngayon. Nandiyan ba? Wag mo lang siyang ipakita, magpi-pray ako. Okay? Ilapit mo, i-close mo yung screen mo. Amen. Naiintindihan mo? Terry? Kung nandiyan si Brother Junjun, magpi-pray ako ngayon. Kahit off cam. Wala sa camera. I-off mo na yung camera mo. Lapit mo sa kanya. Marinig lang yung prayer. Pwede ba yan? I-off mo yung camera mo, then magpe-pray. Nakikinig. Nakamute ka. Okay? Okay na, Sister Terry. Ilapit mo lang. Huwag mo lang ipakita. Magpe-pray ako. Ha? Okay na? Sige. Hindi, ganito natin, Brother Joey. Kantahin mo yung He is Lord. Yung He is Lord. Kantahin mo. He is Lord. Yun pa? He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. One more time lang. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Okay, manalangin tayo. Paki-off lang yung mic nyo. Pwede nyo rin off yung nyo. Okay. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumalapit kami, nagsusumamo kami sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas, na hinihiling namin ang isa pang miracle na mangyayari na ibibigay mo sa aming mga kapatid na may karamdaman, especially, Panginoon, si Junjun. Palakasin mo siya, Panginoon, sa katawan. Palakasin mo siya, Panginoon, sa espiritu. Samahan mo siya, Panginoon, na mawala ang kanyang mga nararamdamang sakit at makayanan man niya ang lahat ng pinagdadaanan niya. Ganon din na si Sister Terry, ang pamilya ni Junjun, mga anak. Sana, Panginoon, na samahan niyo sila sa araw-araw, lalo't bukas ang hinahanda niyang chemo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na walang ibang makakapagpagaling sa amin, walang ibang makakabigay ng miracle, ikaw lang, Panginoon. So sana, Panginoon, kung loloobin mo, Panginoon, if it is your will, the will be done, Panginoon. We pray this na sama mo si Junjun sa araw-araw, sama mo siya sa bawat minuto, na palakasin mo ang kanyang pananampalataya, palakasin mo ang kanyang katawan, palakasin mo ang kanyang pag-iisip, na sana lagi ka nandoon sa kanya. Ang Espiritu mo, Panginoon, ang aming idinadalangin mula ngayon hanggang magpakailan pa man. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 So, Sister Terry, we're gonna pray for you continuously. Continuously. Sa kanyang chemo, ganun din kay Sister Nora. Okay.
Ingat lang kayo, kapatid. Yeah. Okay? Brother, Sister Edita, kumusta na kayo? Ayan eh. Regular tayong umaten ha, para sa Thursday natin. Ito yung natin, yung date natin sa Panginoon. Amen, Brother Mike. Yeah. Brother Mike, stay strong kayo. We keep praying, okay? Manalangin tayo, never stop. Okay na? Okay. Bye-bye. Bye-bye, God bless. Ganda ng katabi ni Kuya Monching Kuya Monching, sino yung katabi mo? Wala. Bye-bye na? Kanan tumingin, di ba? Kaliwa. See you on Monday. Okay, Monday. Baklaran. Bye-bye. Doon naman, see you on Baclaran Church. So, Hi, on Monday. Baclaran. Kuya Monching. Punta kami ron. Robert, we'll see you. Mr. Terry, June, Mr. Juliet, mukhang pagod. Lolo Ador, bye-bye. Okay, bye-bye. Kamusta kami kay Anthony. Okay. We're praying for him. Okay. Thank you. Bye-bye. Armel. Okay.